Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ikapito na po sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita. Dating presidential spokesman Roque at 11 iba pa iniligay na sa Immigration Lookout Bulletin. Pasada Balita. Suspended Bamban Tarlac Mayor Guo kakasuhan na ng COMELEC. Pasada Balita. Pamahalaan hindi makikipag-areglo sa mga may-ari ng barkong lumubog sa Bataan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation noong Hulyo bumilis. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 9 katao patay sa nahulog na SUV sa Florida, US of A. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng report ni Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating presidential spokesman Harry Roque at 11 iba pa kaugnay sa pagkakasangkot sa ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga. Kabilang din sa inilagay sa ILBO sina Dennis Cunanan, Catherine Cassandra Leong, Ziyang Tan, Jing Gu, Stephanie Mascareñas, Michael Bryce Mascareñas, Zhang Ji, Duan Ren Wu, Raymond Calion Co, Randel Calion Co at Hang Gao. Ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano, ang nasabing kautusan ay makatutulong sa gumugulong na investigasyon kaugnay sa sinalakay ng mga pogo sa bansa. Ninilaw din ng DOJ na may karapatan pa rin maglabas-masok o bumiyahe ang 12 individual na inilagay sa lookout bulletin. Pasada Balita. Tinawag naman ni dating presidential spokesman Harry Roque na plain harassment ang Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice laban sa kanya. Naniniwala rin ang dating opisyal na isa itong political witch hunt na layong patahimikin siya bilang isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Iginit pa nito na walang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga iligal na gawain. Tiniyak naman ni Atty. Roque na wala siyang balak umalis ng Pilipinas at handa siyang harapin at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya hinggil sa usapin ng pogo. Pasada Balita. Samantala, formal lang sasampahan ng kasong kriminal ng Commission on Elections si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos aprubahan ng COMELEC Bank ang rekomendasyon ng Legal Department kaugnay ng sinasabing material misrepresentation ni Mayor Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, unanimous ang naging desisyon ng COMELEC na ituloy ang reklamo laban sa suspendidong alkalde.
Dahil dito, maaari nang makapagsagawa ng preliminary investigation laban kay Mayor Guo dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Pasada Balita. Samantala, pinag-aaralan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagbabalik ng e-sabong o online sabong. Ito ang inihayag mismo ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco matapos tanungin ni Agusan del Sur Representative Afelito Bascug kung may plano ang PAGCOR na ibalik ang e-sabong kung meron ng malinaw na regulasyon para rito. Ayon kay Chairman Tenco, tinalakay din nila ito sa Kongreso dahil hindi may tatanggi na malaki ang kitang ipinapasok nito sa bansa. Gayunman, meron din anya itong mga kaakibat na issue kaya't marahil ipinatigil din ng nakaraang administrasyon. Sa datos ng PAGCOR, aabot sa 6 na bilyong piso ang kita sa isabong kada taon bago ito iban o ipagbawal ng Duterte administration. Pasada Balita. Samantala, nabawasan na ang insidente ng tax scams matapos ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng lahat ng pogo sa bansa. Ayon kina PAOK spokesman Winston Casio at DICT spokesman Assistant Secretary Renato Paraiso, bumaba ang bilang ng natatanggap nilang reklamo kaugnay sa promo scams kasunod ng total pogo ban. Sinabi pa ni PAOK Yusek Gilbert Cruz na dahil nagsara na ang mga pogo, wala na ring mapagkukunan ng mga preking pre-registered SIM cards para sa nasabing modus. Pasada Balita. Samantala, nangako naman ang Department of Justice na mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng kabuhayan ng libu-libong mangingisda dahil sa serye ng insidente ng oil spill sa Bataan. Tiniyak ni Justice Spokesman Miko Clavano na mapaparusahan ang sinumang nagkamali o nagkaroon ng pagkukulang sa paglubog ng MTKR Terranova at MTKR Jason Bradley at pagsadsad naman ng MV Mirola 1. Nagpapatuloy pa niya ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente lalo na sa MV Terranova na sinasabing sangkot sa oil smuggling. Nanindigan naman ang pamahalang panlalawigan ng Cavite na hindi ito makikipag-areglo sa may-ari o operator ng mga naturang barko. Pasada Balita. Samantala, isinailalim na sa ikalawang state of calamity ang Bataan dulot ng oil spill mula sa dalawang lumubog na barko. Ayon kay Bataan Governor Joet Garcia, kinakailangan ng ikalawang state of calamity upang mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mahigit 17,000 mangingisda na maapektuhan sa kanya o sa nasabing lalawigan. Ito'y matapos na magpositibo sa tumagas na langis ang 12 baybayin sa mga bayan ng Bataan. Nabatid na nasa 21 bayan na ang nagdeklara ng state of calamity sa Bataan at Cavite dahil sa nasabing insidente. Matatandang unang nagdeklara ng state of calamity ang Bataan itong Hulyo dahil naman sa pananalasa ng bagyong Karina na sinamahan pa o sinabayan pa ng habagat. Pasada Balita. Samantala, dumating na sa bansa ang mga miyembro ng United States Coast Guard at Washington-based National Oceanic and Atmospheric Administration na tutulong sa recovery operation sa Limay, Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang 8-man team mula sa Amerika ay nakatakdang magbigay ng technical assistance sa Incident Management Team kasunod ng paglubog ng MT Terranova at MT Jason Bradley sa Limay at Mariveles at pagsadsad naman ng MV Mirola 1 sa Mariveles. Nagpapatuloy naman ang hakbang ng mga otoridad upang makontrol ang pagkalat ng langis. Matatandang muling isinailalim sa state of calamity ang Bataan dahil sa oil spill na nakaapekto na sa 17,000
mangingisda. Pasada Balita. Samantala, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong kinikilala ang kanilang sarili bilang pro-Marcos sa ikalawang bahagi ng taon, habang nabawasan naman ang taga-suporta ng mga Duterte. Batay sa pinakahuling resulta ng Masa Survey, pumalo sa 36% ang pro-Marcos Filipinos nitong Hunyo mula sa 31% noong Marso, habang mula 20% noong Marso, lumagpak naman sa 16% nitong Hunyo ang mga tinatawag na pro-Duterte. Naitala ang pinakamataas na pro-Marcos rating sa NCR, habang pinakamababa naman sa Mindanao. Taliwas sa Marcos rating, pinakamataas naman ang pro-Duterte sa Davao at pinakamababa naman sa Luzon. Samantala, meron namang 31% ng mga Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang independent o nangangahulugang hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte o anumang political opposition. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos sasabak sa dalawang aktibidad sa Pampanga ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Biyahing Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office sa PCO, magsisimula ang unang aktibidad ni PBBM mamayang alas 9 ng umaga. Pangunahan kasi ng Pangulo ang turnover ceremony ng iba't ibang operating at maintenance equipment para sa National Irrigation Administration o NIA sa Mexico, Pampanga. Mula roon, bandang alas 10 naman ng umaga, agad natutungo si Pangulong Marcos sa kanyang susunod na aktibidad o ang inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1 sa bayan naman ng Masantol. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang siyang Regional Director ng Police Regional Office 11. General Torre, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, Sir John. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Unang-una sa lahat, General Torre, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayong makapanayam on air. Kukumustahin ko lamang po, kamusta na po ang Davao? And in particular, ito pong mga sinasabing mga tauhan ng Davao PNP na naharap sa mga kaso. In particular, yung administrative case po, General Torre. Wala pa ng mga administrative case na pending na masasabi. Apo. We're just in the process of evaluating things. Kayo naman, masyadong Na-advance po yata. Yung issue na yan. Opo. It's all purely administrative matters. You know? Apo. Bilang leader ng ating mga pulis dito, we're making some adjustments, making some disciplinary actions, and in general, okay naman. They are going smoothly. Apo. At ibig sabihin, ang pagkakabanggit yung generally okay, ibig sabihin hindi naman po bumagsak o bumaba ang moral ng mga tauhan ng Davao Police dahil dito? Well, I would like to think na hindi naman. Kasi kahapon, demonstrate namin ang 3-minute response. Kayang-kaya na natin dito mag-responde. So, people are really working. In particular, in Davao City, our policemen are now as hard as they can. We are reaching new heights, mga previously unprecedented things. And hindi pa nagagawa dati. Nagagawa na natin ngayon. So, I would like to think na hindi naapektuhan ang moral. Bagkus pa nga, baka on the contrary, mas mataas pa ang moral ng ating mga tao. Kasi na-implement ko na rin dito sa ating urban centers, lahat hindi lang Davao City, kundi Davao Region, yung 8-hour duty. So, ang mga pulis natin, inspirado ang mga pulis na magtrabaho na hindi naman sila bugbog sa oras at may oras sila para sa pamilya at sa iba pang mga personal activities nila. General Torre, I understand mukhang binibit-bit mo yung diskarte mula dito sa Metro Manila patungo sa Davao o sa Region 11. Hindi po ba naninibago ang mga pulis dyan dahil mukhang ibang klaseng disiplina ang pinapatupad mo, General Torre? Well, may mga
mga adjustment sila. Obviously, may mga adjustment na ginagawa ang ating mga pulis sa Apo. ating sistema. Dahil nag-a-align tayo sa programa ng ating Chief PNP na si General Marbil, Apo. General Romel Francisco Marbil, no? Sa kanyang kagustuhan na tagline na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yun ang kalit. Paano ka maging ligtas kung wala ka namang responde ng pulis na mabilis? So, sa ngayon, adjustment yan. Talagang gusto namin panindigan dito sa Davao na sa bagong Pilipinas, talagang ligtas ka. Whatever the political climate, or alam ko yan naman ang tumbok niya, whatever the political climate and the political situation of the area, basta, ang gusto ng pulis, ligtas ka, apolitical kami, at ibibigay namin ng serbisyo, anuman ang iyong paniniwalang politika. Opo. And speaking of political, mukhang merong nagtatampo yata sa iyo, yung mismong alkalde ng Davao. Kamusta na po kayo? We're doing a lot of things to patch things up. Ano? Kahapon nagsoka si Mayor Baste, State of the City Address. Wala namang mga sinasabi na, except na ang mga sinasabi ay nagagaling na sa media. Hindi na galing kay Mayor Baste sa mga media na kung ano-ano na mga lumalabas. Kaya we're trying to, indispensable talaga ang close cooperation ng police at ng LGU para sa mas epektibo na delivery ng police services sa ating mga kababayan. Alright. Gerald Torre, binabanggit nyo kanina na mukhang iba ang lumalabas sa media. Tama po ba na masabing nami-misquote ka at saka si Mayor Baste? Ano yan? Tama po bang masabi na nami-misquote kayo or na-misquote kayo at saka si Mayor Baste ng mga media dahil sa mga lumalabas sa istorya? Misquote directly or what. Apo. Iba kasi ang spoken form sa printed form di ba? Alright. Iba rin ang mga lumalabas sa ang mga opinion, nag-iiba-iba yan at nag-iiba-iba yung aura, the way it is delivered, kung yan ay verbal, kung yan ay written. So, hayaan natin. Okay na yung may calisthenics na hinahanap nyo at mga newsmaker mga yan. So, pero as of the moment, we're really not interested in dragging it to the extent na maapektuhan ang public services. So, trabaho lang po kayo, General Torre? Yes po. I would like to think na talagang yun din naman ang kagustuhan ng lahat Apo. ng sektor at ng mga parties na involved sa mga ganitong usapin. Apo. General Torre, can you comment on this? Kasi mukhang ipinangako ni PNP Chief mismo, General Romel Francisco Marbil, na ibabalik yung dating inalis na security detail sa kanya. At kung si Senator Ronald De La Rosa naman ang tatanungin, mukhang mas gusto niya ang italaga mga mismong miyembro ng Davao PNP. Can you comment on this, sir? Ay, pagpapasensya niyo na, I don't think that I'm in the position to discuss the decisions of my boss ko yun. So, I'd rather, malapit ng mga agent sa krami, mas maganda sigurong si Sir na ang tanongin niyo sapagkat there may be things that I'm not privy of. There may be data that that is unknown to me. So, hindi ko rin alam ang mga pinag-usapan nandiyan. Apo, I understand. Pwede, Sir John, nakomment ako dyan. At, noted po. Really trust pero sir, correct me if I'm wrong, dito siguro makakapag-comment ka rito. Di ba meron naman sa inyong police na parang ruling or kautusan na hindi pwedeng patagalin ng sobrang tagal ang pwesto ng isang pulis sa isang particular na lugar para maiwasan yung familiarity? Tama po ba, General Torre? Sa PNP rules and regulations, meron yan hanggang 2 years sa mga key commanders, sa mga key commanders. Pero ang familiarity kasi is two-way yan There is something na may advantage ang familiarity. Hindi naman ibig sabihin na may familiarity ka, it will work to your disadvantage and the delivery of public service. Hindi So, case-to-case basis, may mga ginagawa tayo at sa mga policies natin, may mga rotation talaga yan. Alright. Last few questions with your indulgence, Gerald Torre. Kamusta na po yung paghahagilap nyo kay Pastor Apollo Kibuloy? Well, hindi naman ako ang lead dyan. May iba pang unit ng PNP na lead dyan. Pero siyempre part pa rin ng trabaho ng PRO 11, ng ating unit dito sa Region 11, ang maghanap ng lahat ng wanted, Mr. Kibuloy included. Ulitin ko na lang panawagan ko, let us save all sectors. And
let us say, yung mga followers niya, mga pulis niya, resources ng government, I would encourage him to show his being a true leader and face the case against him. Ang dami nga naman gagaling na abogado di ba? Nakita natin ang mga abogado niya, ang gagaling. Ba't siya natatakot? Isa lang naman daw ang complainant ng kaso na yun. So, I'm sure they can overwhelm that complainant with the evidence that will support his innocence. Huwag siya matakot. At, parang hindi ata congruent sa kanyang mga pronouncement ang kanyang ginagawa na pagtatago. Alright. General Torre, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe, particular dyan sa nasasakupan nyo sa Region 11. Go ahead, sir. Sir John, maraming salamat sa pagkakataon ibinigay niyo sa akin. Ako'y nagpapasalamat din sa mga residents ng Davao Region, especially Davao City. Nagsisimula na po ang ating programa na 3 minutes response. Kung kayo po ay tumawag sa 911, please expect that the police will be with you in 3 minutes. Pag hindi po yan nagawa ng ating mga police, please comment on our Facebook page. Sabihin nyo lang dyan sa ating Facebook page sa Region 11 na hindi kayo pinuntahan ng police in 3 minutes despite na kayo tumawag sa ating 911 hotline. So para makorek natin, malaman natin kung sino ang responsable na dapat pumunta sa inyo para maging lalong snappy ang ating mga pulis dito sa Davao. So again, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Alright, with that, again, General Torre, bukas po ang programa at himpilang ito for update sa anumang malalaki at magandang storya mula dyan sa inyong nasasakupan. Maraming salamat po. Good morning, good luck. Ingat po, sir. Salamat po. Alright, yan po mga kabalitaan, si Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director ng PNP Regional Police Office 11. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrat sina Manila Mayor Hani Lacuna at dating Marikina City Representative Miro Pogi Kimbo. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panunumpa ng mga bagong kasapi ng partido sa isang simpleng seremonya sa kanyang mismong tanggapan. Binigyan din naman ng House Speaker ang kahalagahan ng pagpasok ng mga bagong miyembro ng Lakas CMD na makatutulong sa agenda for prosperity ng administrasyon. Samantala, dumala rin sa naturang seremonya sina House Majority Leader Manuel Dalipe, Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez at Agusan del Norte Representative Jose Aquino. Pasada Balita. Inalampag naman ng isang senador ang pamahalaan na kalkalin ang lumang plano ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa flood control. Giit ni Senator Amy Marcos na ang mga plano ni Architect June Palafox sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama ang nagsalba sa Marikina sa malalang pagbaha nitong Typhoon Karina at Habagat. Ayon kay Senator Marcos, ang planong sinunod ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro kaya't mabilis na naayos ang floodways sa lungsod. Dapat anyang bukalin na lang ng DPWH ang mga plano o mga lumang plano ni Palafox at i-update para sa matinong flood control project. Naniniwala rin ang mambabatas na political will na ang kailangan upang masolusyonan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan. Pasada Balita. Samantala, pagbaha sa ilang lugar sa bansa patuloy pa ring nararanasan ayon sa NDRRMC. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa bansa kahit palampas na ng halos 2 linggo ang naranasang pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Base sa datos ng NDRRMC, hindi pa rin humuhupa ang pagbaha sa 63 areas o 63 lugar sa bansa. Pinakamarami sa mga lugar na ito ang mula sa Region 3 na nasa 56 areas, 5 sa BARMM at tig-isa sa CAR at Region 10. Nakapagtala din ang ahensya ng 34,688 na mga individual o katumbas ng 7,925 families na patuloy na nananatili sa 147 evacuation centers
sa mga rehiyon ng 237, 912, Calabarzon, Caraga, BARMM at Car o Cordillera Autonomous Region. Pumalo naman sa 6.3 million individuals o katumbas ng 1.6 million families ang sinalanta ng bagyong Butchoy, Karina at Habagat. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ito po pakinggan nyo pong maigi to Target ng Metropolitan Manila Development Authority na simulan ngayong taon ang pag-aaral sa 50-year Drainage Master Plan sa Metro Manila upang maiwasan ang malawakang pagbaha matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ang tanong, kung hindi po naranasan yung kalamidad na yon, kailan nyo po sisimulan itong Drainage Master Plan na to sa Metro Manila? Hindi lamang naman nung nakaraang buwan na naranasan itong mga ganitong pagbaha, di po ba? Anyway, sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, iginit ni MMDA General Manager Procopio Popoy Lipana na laman ng master plan ang mas pinahusay na mga proyekto at pinalawig na drainage network. Umaasa naman ang committee chairman sa Senado na may magagawa na ang MMDA ngayon dahil napakatagal pa ng 50 taon para makita ang resulta ng plano. Nabatid na ilan din sa inihaing proyekto ng ahensya ang pagpapatayo ng mga bagong pumping station, karagdagang floodgate at relocation sa mga informal settler na naninirahan sa mga tabing ilog at iba pang daluyan ng tubig. Pasada Balita. Iginit naman ni UP Resilience Institute and NOAA Center Executive Director Alfredo Mahar Lagmay ang limitasyon ng flood control. Ayon kay Director Lagmay, epektibo lamang ito sa mga kakaunti at katamtamang pag-ulan, ngunit hindi kakayanin ng mga dike sa Marikina at San Juan River ang malalakas na ulan at pagdami ng tubig tulad ng nangyari nga dulot naman ng bagyong Ondoy, Karina at Habagat. Kailangan pa niyang may gawin tulad ng pagtatanim ng mga puno upang maiwasan ang pagbaha. Inirekomenda rin ni Director Lagmay ang pagsusuri sa mga ilog, estero at creek kaugnay sa flood control system. Pasada Balita. Hoy, oras! 29 na minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitaan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pinay boxer Ira Villegas, binati ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpasalamat at nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Pinay boxer Ira Villegas matapos makasungkit ng bronze medal sa Paris Olympics. Inilarawan ni PBBM bilang knockout performance ang panalo ni Villegas laban sa katunggaling Turkish boxer sa semifinals ng women's boxing event. Ipinunto ng presidente na proud ang mga Pilipino sa Pinay boxer at siguradoan niyang magsisilbi itong inspirasyon sa mga kabataang Pinoy. Samantala, binati rin ni First Lady Liza Arneta Marcos Villegas na anyay ang mga pinakawalang suntok ay karapat-dapat daw para sa Olympic medal. Ito ang pangatlong medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics matapos masungkit ng Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang 2 gintong medalya. Batay sa batas, ang bronze medal naman sa Olimpiada ay may katumbas na 2 milyong pisong insentibo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Manila LGU may regalo para kay Carlos Yulo na Olympic 2-time gold medalist at para naman kay EJ Obiena. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5. Ayayupan ko.
Nakahanda na yung reward money na ibibigay ng pamahalaan lungsod ng Maynila sa dalawang manlalarong Pinoy na nag-uwi ng karangalan sa bansa sa katatapos lamang na Paris Olympic 2024. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacunapangan, 1 milyong piso bawat isang gintong medalya ang ibibigay kay two-time Olympic gymnastic gold medalist Carlos Yulo na may kabuang 2 milyon. Si EJ Obiena na pumanga-apat sa pwesto ng pole vault sa Paris 2024 Olympic ay makakatanggap ng 0.5 milyong piso. Si Yulo ay tubong Malate, Maynila, habang taga-Tondo naman si Obiena. Sabi ng alkalde, ito ang isang paraan para bigyan ng pasasalamat ang dalawang manlalaro na nag-uwi ng karangalan sa bansa. Bukod sa monetary award, kasado na rin sa Lunes yung Heroes Parade. Yung Heroes Parade para kina Yulo at Obiena. Ito Patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Napaparita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, makatatanggap ng 20 million peso cash incentives ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo mula naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kinumpirma ito mismo ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Iginiit ni Chairman Tenco na mandato ng PAGCOR na magbigay ng 10 milyong piso sa atletang makasusungkit ng gintong medalya sa Olympics. Maliban naman kay Yulo, makakukuha rin ng 10 milyong piso ang kanyang coach at trainer. Samantala, gagawa na naman ang 2 milyong piso ng lokal na pamahalaan ng Maynila si Yulo at isang Grand Heroes Parade upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Maliban kay Yulo, makatatanggap din ng cash incentive mula sa Manila LGU. Ay, nabanggit na ito ni Aya Yopangco, ha? Ang Olympian pole vaulter na si EJ Obiena. Pasada Balita. Inilarawan naman ang liderato ng Kamara bilang once-in-a-century Filipino athlete. Ang kababayan nating Olympian na si Carlos Edriel Yulo, kasunod ng pagkakasungkit ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics 2024. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez sa mga naiuwing karangalan ni Yulo sa bansa na nagpapakita ng hindi mapapantayang talento at dedikasyon ng mga atletang Pilipino sa buong mundo. Sinabi ng leader ng Kamara na ang naiuwing karangalan ni Yulo ay patunay lamang ng pagtitiyaga, pagsusumikap, determinasyon na nagbibigay ng inspirasyon sa milyong-milyong mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Binigyan din ng leader ng Kamara ang kahalagahan ng tagumpay ng bawat Pilipinong lumalaban sa ibayong dagat tungo sa pag-angat ng estado ng Philippine sports sa buong mundo. Pasada Balita. At dahil po para sa akin, personal po ito mga kabalitaktakan. At dahil may bago na pong pahayag ang ating may tuturing na bayaning si Carlos Yulo ng kapatawaran para sa kanyang ina, ako po yung personal na nakikiusap Personal po ako nakikiusap. Tantanan na po natin yung personal na problema at pampamilyang problema nitong ating kababayan. I-focus po natin doon sa karangalang ibinigay niya sa ating bansa. At binabanggit niya ng iba't ibang leader ng ating bansa, once in a lifetime po itong karangalang ito. Hindi lamang siya ang kauna-unahang Filipino male, Ang alam ko, Kuyang Joel, tama ba? Kauna-unahan sa Southeast Asia ba? Na nakakuha ng ganitong karangalan. Hindi lamang po isang ginto, kundi 2. Okay? So tantanan na po natin yung intriga, tantanan na po natin yung problema niyang personal at problema sa pamilya. Focus lamang tayo sa karangalan na ibinigay ng ating kababayang si Carlos Yulo at maging yung iba pa nating mga kababayan na sumasabak at sumabak sa 2024 Paris Olympics. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, asahan na ang pagbaba ng presyo ng bigas ngayong buwan. Ito ayon sa Philippine Statistics Authority, kasunod ng Executive Order 62
na nagbababa ng taripa ng imported rice sa 15% mula 35% na inaasahang magpapababa rin sa retail price ng kada kilo ng bigas sa 6 hanggang 7 pesos. Gayunman, sinabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa na ang average price ng kada kilo ng regular milled rice noong Hulyo ay nasa 50 pesos and 9 centavos na mas mababa ng 3% mula sa 51 pesos and 10 centavos kada kilo nitong Hunyo. Pasada Balita. Samantala, Anti-Agriculture Smuggling Act muling niratipikahan ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Muling niratipikahan ng Senado ang panukalang Anti-Agricultural Smuggling Act. Mas pinalakas ang naturang panukala laban sa mga magpupuslit at magsasabwatan sa smuggling ng mga bigas, isda, karne at ilang uri ng gulay. Matatandaang naaprubahan na ang BICAM report noong Mayo at para sa lagdana ng Pangulo para maging ganap na batas, pero iniatras ng Senado at Kamara dahil may kailangan pang baguhin. Sa plenary session, sinabi ni Senator Cynthia Villar na ipinasok sa panukalang batas na magiging kasapi ang Department of Finance sa itatatag na Anti-Agriculture Economic Sabotage Enforcement Group para umano ito sa pagsawata sa sabwatan ng mga smuggler at ng mga kawani ng Bureau of Customs na nasa ilalim ng Department of Finance. Sinabi ni Senator Villar na umaasa silang lalagdaan agad ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panukala, ituturing na kasong economic sabotage at hindi po pwedeng piyansahan ang smuggling o pagpuslit ng agricultural at fishery products na ang halagay 3 milyong piso pataas. Ituturing na rin na economic sabotage ang hoarding o pag-ipit sa supply ng produkto at ang profiteering o pagpapatong ng sobrang tubo hanggang habang buhay na pagkabilanggo ang parusa at multa na 3 beses na katumbas ng halaga ng ipinuslit ang nakapaloob sa naturang panukala. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, ibinabala ng isang kongresista na magpapataas ng presyo ng itlog, manok at baboy ang pagsipa ng presyo ng mais. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda, kailangan bantayan ang presyo ng mais sa kabila ng paghupa ng presyo ng bigas sa bansa. Bagamat bumaba ang presyo ng mais sa ibang bansa, ipininiwanag ni Congressman Salceda na hindi dapat asahan ang imported na mais dahil nababawasan ang nutritive quality nito habang ibinabiyahe. Dahil dito nakipag-ugnayan na ang mambabata sa Department of Agriculture kaugnay ng kanyang isinusulong na Livestock, Poultry at Corn Development Acts. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na patuloy nilang tinututukan ang presyo ng mais noon pang buwan ng Abril. Pasada Balita. Tiniyak naman ng National Economic and Development Administration na pag-iigtingin pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito upang makamit ang food security, kabilang na ang paghahanda sa epekto ng La Nina phenomenon na mukhang nakakalimutan na ito at ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa ngayong taon. Kasunod ito ng pagbilis ng inflation rate ng bansa sa 4.4% nitong Hulyo mula sa 3.7% noong Hunyo. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr., inilunsad na ng DA ang Rice for All program kung saan ibebenta ang bigas sa mga piling kadiwa centers sa halagang 45 pesos lamang kada kilo. Maglalabas din ng DA ng 510 million pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga magsasaka upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Iginit pa ng NEDA na layunin ng economic policies ng pamahalaan na maibsan ang poverty o kahirapan sa pamamagitan ng pagtiyak na magiging abot kaya para sa lahat ang pangunahing pangailangan tungo sa disenteng pamumuhay. Pasada Balita. Samantala, muling nagpaabot ng suporta
ang Enchanted Kingdom para sa pagbibigay ng maayos at masayang kapaligiran sa mga paaralan. Sa idinaos na ika-10 at 11 Brigada Eskwela, sinuportahan ng EK ang 2 silid-aralan sa Southville Elementary School sa Santa Rosa, Laguna bilang pagtupad sa advocacy ng theme park na isulong ang isang masaya, kakaiba at malinis na kapaligiran sa mga paaralan. Ang turnover ceremony ng EK mula sa nabanggit na paaralan ay dinaluhan ng iba't ibang mga opisyal, gayon din ang iba't ibang opisyal ng Santa Rosa at ng nasabing paaralan. Mismong ang mga tauhan ng EK ang nag-ayos, nag-upgrade at nagpinta sa mga na-turnover na silid-aralan sa Laguna. Dahil dito, target naman ni EK Chairman at CEO Mario Mamon na palawakin pa ang pagsuporta at magbigay ng kasiyahan sa mga mag-aaral. Pasada Balita! Oy, oras na po, oras! Oy, 13 minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Part 2 ng ating interview kay Executive Director ng Pilipinas Shell Foundation, si Sebastian Quiñones. Ano po ang layunin ng Pilipinas Shell Foundation, sir? Ang layunin namin sa Pilipinas Shell Foundation ay makatulong sa mga individual at komunidad na maging responsable at produktibong mga miyembro ng lipunan. Ibig sabihin, kami ay patuloy na makikipagtulungan sa aming mga partners at mga benepisyaryo upang sila ay maging tunay na matatag o resilient. Ang aming mga programa ay nakadisenyo para hindi habang buhay nakasama ng mga komunidad, kundi para matulungan silang tumayo mag-isa at sa darating na panahon ay kaya din nilang tumulong sa iba. Part 3, bukas. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Muling bumilis ang inflation rate ng bansa nitong nakaraang buwan. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, umangat sa 4.4% ang inflation noong July, na mas mataas sa 3.7% noong June. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, tugma ang inflation rate ng July sa pagtaya na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 4% hanggang 4.8%. Paliwanag pa ng PSA, pangunahing dahilan ng pagsirit ng inflation ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng renta, tubig, LPG at petrolyo. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 9 katao ang patay kabilang ang isang sanggol matapos mahulog ang isang SUV sa kanal sa Florida, US of A. Ayon kay Palm Beach Country Fire Rescue Captain Tom Reyes, overloaded ang nasabing sasakyan at nakabaligtad na ng matagpuan nito ng mga otoridad, kaya't hindi na anya na-rescue o nailigtas ang iba pa. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang nangyaring aksidente. Pasada Balita! Para sa ating good news, makinig po makinig. 10 estudyante mula sa Sarat National High School ang nag-uwi ng medalya sa International Robotics Olympiad sa Singapore. Ay, okay to Hindi lamang pala sa Paris talaga umaangat ang ating mga kababayan Robotics, International Robotics Olympiad na ginanap po sa Singapore. Nag-uwi si Angeline Ruiz bilang overall champion, Gold Award, sa Python programming sa senior secondary, kasama sina Aisen Ron Irhoff Baluan bilang first runner-up, Gold Award, Carl Melvic Hilario at Arian Nicole Rasalan na parehong nakakuha ng Gold Award, si Hemdan Adiel Kalipho na nakapag-uwi ng Gold Award sa larangan ng online. Nakakuha rin si Kyle Fernando Austria
at Jessia Sabido ng Bronze Award sa Blackley Programming Secondary 1. Nakatakda naman ang mga itong lumaban sa World Robot Games 2024 sa Singapore sa November. Anila, tiyaga at pagsisikap ang kanilang sekreto na sa kanilang pagiging winner. Pasada Balita! Good news yan ha. So sa atin ha, pati sa mga kasamahan ko sa media, utang na loob ha, focus naman natin dun sa mga accomplishment. Huwag naman nating okilkilin yung mga hindi na dapat pang okilkilin. Personal na buhay na yun eh. Di ba? Di po ba? Tayo na nga rin po nagsasabi, bihirang-bihira na ang kabayanihan nating mga Pilipino. Bihirang-bihira na ang kinikilalang Pilipino bilang bayani. Eto na bibihira ito. 2-time gold medalist sa Olympics, si Carlos Yulo. Tapos kung ano-anong focus ang pinagagawa nyo. Maawa naman kayo ha. Lalo ngayon ha. Lalo po ngayon. Nagsalita na siya sa social media at pinapatawad na niya yung kanyang nanay sa kung ano man po yung nagawa ng kanyang ina sa kanya. At ang pakiusap niya, move on. Parang mas may apektado pa tayong mga ibang media kaysa doon sa mga may problema ng pampamilya Di ba? Huwag na po natin i-focus sa negatibo. Bibihira nga ito Sabi nga nila, sabi nung isang manunulat, bakit naman hindi natin gawing focus yung mga problemang ganito para makita ang tunay na sitwasyon at kalagayan ng mga atletang Pilipino na nag-strive kahit na kulang ang suporta, kulang ang mga equipment, pero nagtsatsaga at nagsusumikap para makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Isa pang classic example, si EJ Obiena, di ba? Parang nabastos yata ito ng Patafa, pero mas kinukuha siya, i-sponsoran ng iba't ibang bansa para dalhin yung kanilang bansa, yung kanilang bandila. Pero ano po ang desisyon ni EJ Obiena? Manatiling karga-karga o bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Tapos hahanapan nyo pa ng butas, pambihira naman kayo. Di ba? Ako na po nakikiusap. Isang classic example, meron po kaming nakuha exclusive na ako'y nasa kapamilya pa. Ako at saka TV namin. Okay? Anak ng isang kilalang atleta rin po involved sa drugs. Pero nung nakita ng mga big boss namin, huwag nyo nang ilabas yan. Maliit na bagay yan kumpara sa karangalang ibinigay nung kanyang magulang. Stop kami. Wala kaming ginawa. Tinigilan namin, respeto namin. Kaya lang, pinagpiestahan ng ibang media. At sumayin nyo po ang isa pang edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Again, nakikiusap at umaapila sa mga kapwa ko media. Tantanan nyo na po ang mga negatibo. Pampamilya is pampamilya. Ang karangalan para sa bansa. Susunod na po ang karambola. Oras sa hudyat, eksakto yung punto. 8:00 na ng umaga. Akalain mo yun, Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ. News FM Regional Stations. Aliw Channel 23. At nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.